kanilang music. At most commonly, kapag pinag-usapan contemporary, yung music lang nasa isip natin eh. Pero yung contemporary, it is more than music. Ang pinaka-front nila, pinaka-kilala sa kanila yung music, pero hindi pala doon yung pagiging contemporary. Then, bibigyan pa siya natin yung kanilang message, kaya yung pumawag na yung ano yun po, pilapan, at yung pong kasunod na yung materials or means. Yung means na ginagamit nila para sa kanilang advertisement, kanilang programa, at yung manner will be number 5, and last but not the least, yung motive. So, anim po lahat yan po yung ating unang tatalakayan. Tayo po ay magbukas ng ating Bible, at yung ating pong teksto para dito ay yung instruction ni Apostle Paul sa pastor na si Timothy. Sa kanyang first letter, sa chapter number 3, verse number 15, this is not only his instruction to Timothy bilang pastor, kundi instruction kay Timothy na dapat ituro para sa church ng Panginoon on how the church or the people of the church should behave as members of the house of God and members of the church of the true living God. 1 Timothy, please, chapter number 3, verse number 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Let us first pray. We thank you, Lord, for all the blessings that you have given me from your holy word preached and taught to us through this conference, and we trust that you will continue to shower your blessing by your holy word sa amin. Isama niyo po, ilan pa po maging pagpapala sa bawat isa ang mensahe na binigay niyo po at pinagkaliwala sa akin. We commit all these things in the precious name of our Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Kahapon po ay nabanggit ni Pastor Edwin na Ilocano kasi kami. At dahil dyan ay madiskarte. Di ba? Ilocano po madiskarte. Meron pong misconception sa mga Ilocano eh. No, ayaw po masyadong magtagal dyan kasi marami Ilocano rito. Pero alam naman natin merong misinformation, merong misconception sa Ilocano. Pag binagat kasi Ilocano ako yan, naiisip natin. Kuripot. Mami po kayo. Kuripot. Pero hindi po totoo yun. Kasi, ito po, ang pastor po Bisaya. At ang asawa ng pastor po si Miss Kumba ay Ilocano. Eh, yung si Miss Kumba, tiyahin na po yung si Lianis Escoda doon sa 1,000. Kapatid ng tatay niya na judge na Ilocano. Sa kanilang dalawa, yung pastor po corporate. Ano yung corporate? Kuripot, yun lang po yung magandang termino dun eh. At medyo maganda-ganda. Nakaka-kuripot po ng pastor ko, pero mahal po yun na nasa langit na yun. Pero corporate kasi kung alam yung tira-tira, yung kay binong araw, ang pastor ko hindi lang tira-tira, binalutan pa ng beleko at ilagay po sa tikoy. Ganun po yun. Kaya corporate po talaga yung isang malaking korporasyon, nagkakuriputan na sa aking pastor. Pero Bisaya po yan, hindi naman po lahat ng Bisaya gano'n, alam mo po. Pero si Mrs. Tuma po ay Ilocana. Napakagalante po, napaka-generous. Kaya ang tawag kami ito misinformation and misconception. Dahil hindi po kuripot ang mga Ilocano, yan may madiskarte lang. At yung madiskarte. At pero nga, biro-biro dahil sabi, paano malalaman ang Batanggenyo at ang Ilocano, ang Caviteño, ako po yung nasa Cavite at Ilocano, paano malalaman? Sabi naman, yung tinatanong, paano? Sa kape. Paano malalaman sa kape? Halimbawa, kapag kayong kape, tinapuan ng langaw, pagtatanggi nyo, itatapon niya. Kasi maraming kape sa Batangas eh. Papalitan niya ng bago. Pero pag yung kape, tinapuan ng langaw, pinuha yung langaw, tinapon, nag-inom ng kape, kapitenyo yan. Pasensya na tayo mga kapitenyo. Kapitenyo yan, kasi konti lang ang kape para sa Batangas. Pero kapag ang langaw tumapon sa kape, at kinuha yung langaw, sinipsip, sayang na kayo. Alam niyo na ba na yun? Hindi mo rin madiskarte lang. Ang iwanan na rin kami nito wala na. What's the point? Meron po kasi misconception and misinformation when it comes to contemporary churches. Sabi na iba, hindi naman malaking issue yan. Sabi na iba, hindi naman masama yan. Pero nung sa tulong po ng pag-ikalisya ng Pastor Edwin na ito'y talagay, nakita ko na hindi simpleng problema ito. Isang malaking problema po ito. Na kung wala po tayong gagawin, yung Laodicea po matutupad sa atin eh.
Diba tayo yung fulfillment, yung time natin fulfillment ng Church ng Laodicea. At may pinakita ng Panginoon, hindi ka mainit, hindi ka malamig, ano ka? Malahiga, lukewarm. Paano po yung isang tubig ay maging malamig? May gagawin ka. Lalagay mo sa rep, lalagay mo yelo. Paano po ang tubig magiging mainit? May gagawin ka. Pagkukuluan mo. Paano po yung yelo, ang tubig ay magiging lukewarm? Wala kang gagawin. At yung pong panganib po ng panahon natin, kung wala ho tayong gagawin, Laodicea talaga ho tayo. Kung sasabi ng Panginoon, isusuka kita. Hindi po ibig sabihin na ang Panginoon ay nagdadalang tao o nagkakasakit. It's an expression. Di ba? Pag sinabi ng isang lalaki sa babae nililigawan yan, gandang lalaki po, no? Sabi ng babae, nakakasuka naman na sinasabi mo. It's an expression of rejection. And when we study yung description ng Bible doon sa Laodicea, ako'y malaking church, ako'y walang pangangailangan, napakaganda ng aming programa. Pero sabi ng Panginoon, isusuka kita. Nire-reject ng Panginoon yung iglesia na yun. At alam din natin ang background yan, may mainit na tubig mula sa isang direksyon sa ilog, may malamig na tubig at nagsasama, na pag ininom talaga nakakasuka ang lasa. At ganito po yung Laodicea. Naghahalo po ng biblical na paraan, hindi naman inaalis yan, pero nag-adapt na makasanlibutan paraan, at doon po ay nakakasuka sa harapan ng Diyos. So ano po ba itong contemporary? First, let's give the meaning. According to Merriam-Webster Dictionary, dalawa yung meaning na pinili ko sa kanya. Yung una ay, yung pangalawang pinakatunay na ugnay sa ating paksa. Sabi yung unang meaning o definition binigay ng Webster Dictionary ay happening, existing, living, or coming into being during the same period of time. So nabigyan ko ang example doon. Kung sinabing contemporary sa ganitong kahulugan, lahat pala tayo, in a way, for some time, ay naging contemporary. Kasi Pastor Edwin at Pastor Belo ay magka-contemporaryo. Magkasabay sila sa ministeryo. So may ganun kahulugan ng contemporary. So kung ngayon ka naging pastor o ngayon ka naging Kristiyano, may ka-contemporaryo ka, yung mga kasabayan mo sa panahon ito. Pero that's not necessarily mean ikaw yung contemporary church. Hindi po yun ang kahulugan ng contemporary church. The second definition na nasa notes na binigay ko sa inyo ay yung marked by characteristics of the present period. Ano ba yung mga characteristics ng contemporary church, okay, ng present period, na yung churches of the present period? If you happen to enter a church service, walk into a church service, at narinig yung rock music, yung tunog ng mga gakong kanilang praise and worship songs. At makita mo yung mga tao, naka-jeans lang, babae, lalaki, may nakagopong pa, may mga spaghetti, at yung mga nakasinelas lang. Tapos pag narinig mo yung preaching, and the focuses mainly on success, health, and wealth. Okay? That's a contemporary church. That's a contemporary church. Tinatawag din niyang emerging or emergent church movement. Nasa notes. Kaya po yung tinawag na gano'n, galing po yung idea sa kasabihan o paniniwala that as culture changes, a new church should emerge in response. So it falls into line with basic modernist thinking. It is about experience over reason, subjectivity over objectivity, outward over inward, and feelings over truth. Now, ito po ay nag-umpisa pala 45 years ago sa pagkita ng isang young pastor, then, by the name of Bill Hybels. Si Bill Hybels pala nag-umpisa nito. At pamilya ba kayo kay Bill Hybels ngayon ay nag-resign ngayon sa kanyang church dahil merong immoral issue against, sexual issue against him. Now, si Bill Hybels po, siya po rin yung founder ng Willow Creek Community Church. Ito pong Willow Creek Community Church na tinatag ni Bill Hybels is a new kind of church, listen, that focus on reaching people who have given up on church or never went. Ang target nila, yung mga dating nag-church pero hindi na nag-church, at yung mga hindi pa nakakapag-church kahit kailan pa ba. At least hindi ito mananakon.
na natakaw. To be attractive to those who are introduced for traditional Christianity. Kasama rito yung naising church services, casual dress, sermons that not only short, but address sa here and now needs rather than the distant heaven and hell issues. Okay? At ito po yung ginawa niya. He made the seekers feel comfortable and he used entertainment also po. Okay? So ito pong ingredients, they came together and worked better than it could have hoped or expected, no? Kasi po, sa sandaling panahon lang, yung kanyang church ay naging, if not the biggest church in America, one of the largest churches in America, with 15,000 attending members weekly. When he adopted yung result na kanyang pag-aaral survey. At dahil maraming mga tao, kasama na yung ibang mga pastor, they love winners. So yung mga pastor ay nagtatanong pa, paano ba naging technique mo, bakit mo naging church? So naging mabenta siya. Naging facilitator siya ng mga seminars, nagkagap siya ng seminars. Paano lalaki ang church ninyo katulad ng church nila? So naging mabenta po siya. At ngayon, ayon sa survey, sa statistics, the movement has a worldwide impact on the whole world. Not only America. Sa Amerika, marami. Galing kami sa Singapore. Sa Singapore, meron na rin ganun. At siyempre, dito sa Pilipinas. No, I was able to attend isang Baptist meeting. I'm not aware na nag-associate yung isang speaker doon. At pinagyayabang nila na 4 billion halaga ng building nila doon sa Ortigas na. Basta kanya sa Ortigas. 4 billion ang halaga. And they're talking about thousands of members and attendees sa church. So, ano yan? Di ba? Mega church yan. Walang pinakaiba. Mega church. Popular po yan. At ito po nakakalungkot. Karamihan ng mga bagong churches sa maraming bansa, kasama ng Pilipinas, and God forbid mga Baptist ganito, pero meron din daw eh. Karamihan ng mga bagong tinatatag ng churches ay contemporary na. At ang nakakalungkot, yung mga hindi mo contemporary na mag-umpisa, mga traditional churches, hindi nila inalis yung prinsipyo ng pagiging traditional, pero they added contemporary services sa kanilang mga simbahan. So, napaka-influencer po nito. Isa po sa na-influencer ito, alam naman natin si Rick Warren. Di ba? Si Rick Warren, Baptist yun eh. Pero naging contemporary na siya. So, dahil maraming ambitious pastors, okay, and they're eager to build also other church to be the next mega church, they abandon their customary practices and they join the rank of sensitive singers. Yung mga pastors, hindi na tinanggal na yung ties, hindi na nagbabarong, diba? Nakamaon na yung mga pastors, tapos yung sermon may eksena nga, at may mga drama na. Nakakita pa ako na meron doon yung dance, praise na dance worship. Na talaga yung mga babaeng suot ay pitin. Talaga nung sexy yung dating, nung nasa papuli sa takipon daw yun. No? Nung nasa Singapore po kami first time, nag-give ng church sa birthday ko, yung family ko kasama ko. Meron po yung pinsa ko doon, hindi na kami sa church nila. So, happen na doon sa harapan ng anak ng lalaki, maliit pa, pinipero ko katuloy. Kasi yung kumain na, napaka-iksi ng suot. Kasi hindi ako lang iksi ng suot doon. Kaya, sabi ko, baka matukso ulit yung katuloy, yun, focus ka. Kaya may tinawag, let's call our Asheret. Asheret pala yun. Asheret pala yun. So, tingnan po yun, no? Yung okay lang sila na hindi mahigpit sa sa kasuotan, hindi mahigpit sa buhok mo, o ano pa man. Yun po yung ginawa ni Hybels at yun po yung ina-adapt ng marami pong seeker-sensitive churches and pastors hoping to see explosive growth in their church. Ito po yung charm niyan. Ito yung charm. Mapapansin na marami pong mga church talaga ay naging effective din ng maraan ito. Kaya yung mga church, nag-church na. Sa church nila. So yung kanilang mega church, composed mostly ng mga unchurch.
Pero nakakalungkot, may mga Baptist church, sabi sa Baptist church na pupunta dyan. Okay. Pangalawa, yung mga young people are interested in attending yung churches na contemporary. So again, that's another charm. At yung mga active na active, yung mga young people dito. So ang tanong bakit? What connects this group of human beings to be attracted to this worship or service style or technique? Bakit nakuha nga nila yung mga unchurch? Saka yung mga young people? At sa tanong natin ito. Ito pong mga tao ito, they find it quite enticing to experience worship in a culturally relevant way. Imagine mo, hindi mo na problema kung bibili ka ng ibang damit, yung pinagdadamit mo pang mamasyal o magpunta sa mall, yun lang, pwede na. No? Pangalawa, yung listening to music na paborito mong mapakinggan. Iba naman lyrics pero halos kahaway. Kung mahilig ka ng mga, lalo yung mga kapanahon natin, mga kanta ng araw, di ba? Mga Beatles, mga rock music. Tapos, yung pong awitin, na hindi yung nakakaantok na awit, na yung mga mensahe, kundi yung gusto nilang marinig ng mga awitin. We have to be very careful yung kanta na give thanks. Pag kinakanta natin yan, di ba? Pero pag pinakaralan yung lyrics nyo, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Sa kanila galing yan eh. Pag pinakaralan yung lyrics na yun, health and wealth yun eh. Health and wealth theology yun. No? Pinakakanta natin. Kasi ang kantira niya, okay lang naman basta ang lyrics ay spiritual. And that's the problem. Music, kami mababanggit ko. So, yun po yung nag-attract sa maraming tao. So, nabanggit na yung music po nila. They borrows the style of worldly music. In other words, they brought the word into the church. They bring the church, the word into the church. Instead of bringing the gospel to the world, so they will hear how to really be saved by the saving grace and the perfect redemptive work of Christ on the cross of Calvary. Hindi, dinala nila yung word na ang gusto-gusto yung musika. Kaya yung katwira nila, basta kahit na wordly song, basta Christian ang lyrics, okay na. Kaya isang pastor, kung may nagpa-transfer sa kanila na milyonaryo, malaki ng tax pastor, may special namin yung pastor eh. Pero wala kasi ganun kanta para sa ganun, so nag-compose ng kanta. Kanta ni Willie Rebellion eh. Sabi niya, ikaw na nga ang hinahanap kong miyembro. Siyang magbibigay ng saya at blessing sa ministeryo. Ikaw na nga ito. Hindi ka na jacket yan. Ang mga biyahe mo, sabi ko yun, special number niya ka. Saan ka lang yun? So, di ba, it sounds, at first, parang walang problema eh. Pero, ang sama eh. Wordly tune, ang binago ko lang yung lyrics, pwede pala yun. Eh, siyempre sa ating nakamulatan at ating pinanindigan, hindi ubra yung gano'n. So, sabi nga ni Pastor Benny, napanood ko isang video na it took my attention. Natawag niya the Church of Convenience. 7-Eleven, na convenience store. Sabi, bakit 7-Eleven? 7 words lang, 11 times pa ulit-ulit kinakanta. Ganun ang musika nila, 7-Eleven na. Di ba? So, totoo yun. Sangayon tayo. Okay. And next, ito pong message nila. Often, yung kanyang message ay shallow and doctrinally unsound. And one of the most common and alarming characteristics of the seeker-sensitive movement is that the way it minimizes and downplays God's Word. It minimizes and downplays God's Word. Okay? Sa mga seeker-sensitive churches, dahil ang main goal po nila, pakinggan nyo, is to bring people and to keep them. So yung Christ-centered Bible teaching is often cut short or worse, cut out. Why? The first reason is because the preachers are consumed with self. Kasi ang paniwala, mas maraming member, mas malaki simbahan, matagumpay yung pastor.
yung ministry pinagpapala. Now, don't get me wrong, gusto ng tao. No, yung gusto ng tao, at kailangan yung meron. Hindi kami nag-review ng sin. We only preach about love. At ang emphasis na nila ay tungkol sa prosperity. So the spiritual content of the message is casual. Pag nagpunta kayo ng visits ng seeker-sensitive church, wala kayong marinig masyado about sin, about judgment, about the holiness of God, about the importance of obedience, about God the Father, about the Lord Jesus Christ. More likely, you'll hear sermons on human relationships, success in business world, how to make your life in the world more satisfying, to name a few examples. So the reason is not difficult to understand. If the primary focus is to encourage unbelievers to attend, then invariably, take notice sa notes ito, God's truth must be softened to make it more palatable. God's truth must be softened to make it more palatable. It will skip the hard teaching of Scripture on matters of repentance and the cause of discipleship, choosing instead to focus on numbers, attendance, money, and how easy it is to become a believer. Now, sa 2 Timothy 4:3 po, sabi po sa 2 Timothy 4:3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, shall they heap to themselves teachers having itching ears. Now, sabi po ni Apostle Paul dito sa talatang ito, kay Timothy, that not everyone will like his preaching of the Word of God. By your context, preach the Word in season, out of season. Sabi nga in the last days, even during that time, hindi lahat magugustuhan ng mensahe na dapat i-mensahe ng pastor na katulad niya. Some will not endure sound doctrine. Some will consider doctrine a boring word and unpractical or divisive. They won't want deep Bible teaching. So instead of the truth, people want tickling of the ears. Instead, they will want feel-good messages, not a feel-God messages. Instead of hellfire, they want humor. Instead of fundamentals, they want fun, flippant, light messages. Instead of preaching, they want performances. Instead of exposition, they want entertainment. Instead of doctrine, they want drama. And instead of theology, they want theatrics. So ito po yung kanilang message. Ito na rin po yung kanilang charm. And yet, we all Bible-believing preachers and members, alam natin, may craftiness na, no? May pandaraya. This is not the will of God. Okay. So, it is no surprise na yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy ay nangyayari na sa ating panahon. Because the Bible has long time ago warned us and prophesied about these contemporary churches that they are not going into preaching of the whole counsel of God. Kaya hindi masyado yun ang emphasis. I honestly believe tayo bilang mga Baptist, dapat we give primacy to the preaching of God's word sa ating churches. Okay? What about yung means? It's means. Yung materials. They are using Satan's tools to God's word. At ang kanilang prinsipyo rito, the end justify the means philosophy. Okay, they attempt to justify doing so by saying that it appeals to the young people and therefore we should use it to reach young people for Christ. So this dito po yung the end justifies the means philosophy. In a way, they are saying use any method and any means, however carnal, if it will help reach people for Christ. Nakakita po rin kay Pastor Melo, yung sa binagin ni Pastor Edwin kanina, na minsan tayo may tema tayo. Ano yun yung reaching the lost at all costs. Alam mo, saan nang galing yun? Saan nang galing yun? Alam mo nung tayo mga Baptist, ingat tayo. No? Pero yun eh, ang focus ay reaching the lost at all costs. Even at the point na wala nang preaching of the Word of God and abandoning yung instruction of God regarding
the church should worship God. So ito po ginagamit nila. Now, punta po agad tayo, yung tungkol sa katotohanan nila, pagdating po sa pagsamba, sabi ng Bible, God has ordained certain means and methods by which He intends His word to be done. Now, isang example dito, best example, malala niyo si Usa. Kilala niyo si Usa. Si Usa, di ba ba, yung Ark of the Covenant, ito ay makuha ng mga taga-Philistines, tapos nagkasalot-salot sila ron, binalik nila sila kay nila sa cart, hatak-hatak na ang baka. Nung dumating ito, tuwang-tuwa yung Israel, dahil naging ikabot nga sila, the glory of the Lord has departed. So, ginawa nila, instead na sundin yung pamamaraan ng Diyos, na merong certain Levites, hindi lahat ng Levites, ang assign sa pagkakahandle ng Ark of the Covenant. Alam natin mga pastor. Na dapat yan pinapasahan. Hindi lahat ng Levites, merong ilan at ang ginagawa yung pinapasahan. Pero ginawa mo ni David, kahit na rin na, pinahatak mo na. At dahil na luba, natutong ba yung Ark of the Covenant? Ang ginawa mo ni Usa, sinano niya? Siguro kung natutin tayo, sasabihin din natin. We never questioned the sincerity of Usa. But despite of his sincerity, what happened? Pinagay siya ng Diyos. Pinagay siya ng Diyos. At ito mga churches ngayon, ang kanila pong pinagapiran yung sincerity nila. Listen, sincerity when it comes to serving God and doing and worshiping God is not enough. But behind it is not enough. Why? Because we can be sincerely wrong. Okay? So, sincere si Usa, pero hindi yun ang utos ng Diyos na meron pong itinalaga ang Diyos na paraan para isagawa yun. Pag pinag-aralan po natin ang buong Biblia, ganun po ang paraan ng Panginoon Pagdating po sa pagsamba. Now, wait nyo lang, 2 Kings, chapter 16, ito maganda po ito. 2 Kings, chapter number 16, verses 10 to 18. Ang istorya po nito ay si King Ahaz. Okay? Siya po ay nagpunta sa nakipag-alliance sa Syria. Tapos nung natuto po siya sa Damascus, nakita niya yung altar ng Damascus. Nagandaan siya. Kaya sabi niya, gumawa siya ng kopya ng altar, pinadala niya doon sa high priest sa Israel. At ang sabi niya, gumawa ka ng ganyan. Pagdating po niya, pagbalik ko, diyan ako maghahandog sa Diyos. Pag ginawa ng high priest, ginawa as instructed. Tapos, hindi niya tinanggal yung brazen altar, hindi naman niya tinanggal. Isinaisa ng tabi niya lang. Nandun pa rin, mga kapatid. Pero ang hinahandugan niya na, yung altar na kaya sa Damascus. Ano po masasabi natin doon, di ba? Parang ganun nangyayari sa panahon natin yun. May Bible pa rin naman. Di ba? May baptismal na pangalan. Natutulog lang yung altar. Pero sinasamba na, pamamaraan na ng sanlibutan. Pamamaraan na ng mundo. Hello? No, yun lang ginagamit sa mga bahay-sambahan o pananambahan yun. Now, when it comes to manner, yung pagsamba na yun, pag-usapan natin ng bilisan. Ano yung harmful effect nito? Ano yung danger nito? It destroys the reverence of worship. Entertainment eh. Ang ingay-ingay. Di ba? Ang ingay, ang gulo. Meron yung naglagay ng picture ng disco tsaka yung church sa contemporary. Parang itsura eh. Parang itsura. Parang ang hirap magkasanay. Di ba kasi, ang lalaki mahaba po. Di ba? Ang babae rin, mahaba po. Hindi, ang babae, magslim po. Kaya may iba nagkakasal, nahihirapan eh. Bakit sabi, lalaki, sinuman sa inyo? Nahihirapan na eh. Hindi na makita yung kaibahan. Hindi mo na makita yung kaibahan eh. Bakit? Pareho mo ng sanlibutan. Yung pamamaraan, yung diskuhan na nun. Yung simbahan, diskuhan na rin. So, ito po, yung manner nila, the hard rock beat, the African beat, the snare drums, the loud volume, the gaudy outrageous clothing and hairstyles, okay? These are not conducive. Okay? These are not conducive sense of awe and majesty and greatness of God. This is necessary to the worship of the high and lofty one who inhabited eternity.
It does not produce the peace and quiet reverence which all who find themselves in the presence of God experience. Okay, last but not the least, is a charm and craftiness ay yung motive. So ano yung motive nila? Ulit-ulit na banggit natin. It centers in man rather than God. In other words, anthropocentric instead of theocentric or Christocentric. So doon na po tayo sa kamuling punto. So okay pa. Why are we in existence as a local church? First and foremost, the church and its worship must be for God's praise alone. Soli Deo Gloria. Okay, sabi ni Apostle Paul, Ephesians 3:21, and to Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. 2 Thessalonians 1:11-12, please open your Bibles. At yung kita natin, may Bible pa tayo, nagbubukas pa tayo ng Bible. Okay, nagbabasa pa tayo ng Bible. Magamat, mabilis pa ating oras. Wherefore also we pray always for you, that our God will count you worthy of this calling, and forgive all the good pleasure of His goodness, and the work of faith with power, that the name of Lord Jesus, our Lord Jesus Christ, may be glorified in you, and He in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Romans 15:5, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded toward another, according to Christ Jesus, that ye may be one mind and one mouth, glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. And of course, we're all familiar with 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it all to the glory of God. So it is clear that the topic of our existence, as well as the church, is just like what Westminster Shorter Catechism declared, to glorify God and to enjoy Him forever. It is absolutely essential, mga kapatid, alam na mga pastors ito, that our church perceives itself as an institution for the glory of God. So, why we are in existence as a local church? First of all, yung ating church and worship must be for God's praise alone. Hindi po para sa tao. Hello? Okay? Hindi po para sa ating mga pastor. It is for God's praise alone, first and foremost. Secondly, church and its worship is God's prerogative alone. God's prerogative alone. Yung pong ating teksto, bilisong ko lang tingnan. 1 Timothy 3:15. Masilin niyo po dyan yung special character or unique identity ng church. In-emphasize ang magitan ng 3 descriptions na binigay dyan sa 1 Timothy 3:15. Una, tinawag ang church na the house, meaning the household of God. Okay, the household of God. Secondly, tinawag ang the church of the living God. At pahuli, the pillar and support of the truth. Mula po sa tatlong yan, una-una, yung kulturang Hudyo, ang head ng tahanan ay ang Ama. Ama ng tahanan. At ang Diyos bilang Ama ng tahanan, yung Iglesia, siya yung head, o yung Panginoong Kristo ang head ng natin. Siya yung kalooban ng Diyos, to our Lord Jesus Christ, yun ang pinapairal na patakaran sa kanyang bahay. Iba-iba yung patakaran natin sa bahay natin eh. Hindi na makakapala, pero hindi mo pwede ipilit yung patakaran. Kahit sa simbahan, makakaiba tayo eh. Pero hindi mo pwede ipilit yung patakaran mo sa bahay namin. Kasi ikaw ang tatay niya. Pero iba ako tatay dito. At ang Diyos, siya ang tatay ng Iglesia. Hindi natin pwede ipilit yung patakaran ng tatay ng mundo. Alam natin kung sino yung tatay ng mundo eh. Amen. Ay di papasok natin sa patakaran ng inyong tahanan. Pangalawa, it is the church of the living God. Kasi may 115 na yung term na living God. Ang Diyos nila ay may mata, di nakakakita, may paa. Pero ang Diyos natin ay living God. Di ba? Ibig sabihin, kaya sabi niya, ang nanay mo ba? Hindi mo inalaga ng litrato. Sabi naman ng luha sa limuto, di ba? Eh kung may pananay ko, magagalit yung ang hinahalaga ko litrato.
Pero litrato hindi ko pinaparada. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng katwiran ang nanay mo napatay na, inaalala mo ba dahil sa litrato na, ano? Dahil ang Diyos natin hindi namatay. Ang Diyos natin ay buhay, alam. At yung una po ay tatay ko, siya ang nasusunod doon sa aming tahanan. Siya ang tatay ko eh. Pero namatay na ang tatay ko, pero hindi ako sariling pamaraan sa aking pamilya. Ano yung sabihin? Ang Diyos din namamatay eh. So wala tayong karapatang baguhin yung pamamaraan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nananatiling buhay. Kahit ilang libong taon na nakakaraan, ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay patuloy na siyang may karapatan para sa kanyang iglesia. At ang iglesia, ginawa tayong pundasyon ng katotohanan. Yun ang unang tinitibang na kalaban. Yung pundasyon natin, yung kapatiran natin, wala tayong karapatan. Hindi prerogative natin ng ano man pwede natin ilagay. Prerogatibo ng Diyos yan. May nakabanggit kanina. Yung sinabi ng Diyos kay Moses, gumawa ka ng tabernacle. Ano di sinabi ng Diyos? Bahala ka na kung ano gusto mong disenyo. Isip ka na maganda, magkonsulta. Hindi, sabi ng Diyos, ito yung kahoy na gagamitin mo. Ito yung ginto na gagamitin mo. Ito yung sukat na dapat na gawin mo. Ito yung pagtatayo niyan. Pati nga pagtiklop eh. Pati nga pagtitpit eh. Lahat mo na may kaugnayan sa tabernakulo na sumisimbolo sa pagsamba ng Israel sa Diyos, hindi mo nagbigay ng konting suggestion si Moses. O hindi binigay ng Diyos ng konting suggestion. Lahat binigay ng Diyos na dapat gawin. Bakit? Kanya yan eh. Ang pagsamba sa Diyos yan eh. Hello? Pero katibo ng Diyos yan. Wala mo tayong karapatan na baguhin ang pinagka ng Diyos. Babasahin mo close. Laodicea. Pinagaya mo ng Laodicea na ito fulfillment ng time natin. At gano'n eh. Hindi ako ay mayaman. Ba't meron? To paraphrase it, to make it more practical. May mayaman, smooth sailing ng programa, malaking building, malaking suporta, maraming miyembro. Amen. Ano sabi ng Diyos? Susunod kita. Bakit mo? Yung mga bagay na yan, alam nyo, hindi mo masama eh. Ulitin ko, hindi masama may malaking gusali, maraming member. Hindi masama, may magandang suporta, praise the Lord. Pero yung one thing important, wala nang sa church na Laodicea. Sino yun? Si Jesus Christ. Yung 320, hindi church, hindi puso ginagawa ng church eh. And Christ is no longer inside the church. Si Christ nasa labas na ng mga iglesia ng Laodicea. Kumakatok. Bakit kumakatok? Wala naman kumakatok sa loob eh. Kumakatok tayo nasa labas. Bagamat nalandala yung pangalan ng Diyos, Baptist na siguro yung pangalan ng church. Pero hindi na si Kristo ginoglorify eh. Hindi na si Kristo ang nasusunod eh. People's Church. Hindi People's Baptist Church, hindi yun ha? The People's Church. Meaning, kung gusto na ng tao, ang nasusunod. Alam niyo mga kaibigan, pinaka-importante sila, the presence of Christ. What makes the Church of Christ different from all other churches? First of all, He is the one who built my church. He is the head of the church, and He is the authority in the church. So ito po yung danger ng contemporary. And let's all go back. When you look at the Old Testament, both the Old and the New Testament, as I almost know, you will notice that the Bible explicitly condemns all worship that is not commanded by God. The best example ay yung kay Nadab and Abihu. They offered strange fire. And take notice na sinabi ng Bible they offered strange fire before the Lord. Ano sabi? Which God, He, commanded them not. So, hindi po pinag-usapan nito, not fire which God has forbidden. Magkaiba yun eh. Hindi yung in-offer yung apoy na pinagbawal. Hindi yun eh. Apoy na hindi iniutos ng Diyos. Magkaiba po yun. During the end of 16th century and the beginning of 17th century, nagdibating Puritans at Anglicans.
At ang posisyon ng Puritans, huwag lang inuutos ng Diyos na paraan ng pagsamba, yun ang pagsamba. May blueprint kami, ang Biblia. Sabi ng mga Anglicans, kung hindi naman pinagbabawal, pero okay naman, kahit saan namin i-adapt, okay lang. Mga kapatid, sola scriptura tayo. Our authorities to